siyang aawit. Makikita nila ang Panginoon, sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga buhong-muog nitong Jerusalem, pagkat ang inirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pangako sa Israel, lubos niya tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may gala, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong gala na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sansinuko at siya ay itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay ganun din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinuko sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita.
Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihama ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na dihama sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Di niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang buntong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong lahat, banal na araw, sumikat, hadinat sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanyang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman naggapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila rin naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, buspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang buktong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Merry Christmas po. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Tunay na isang napakasayang araw ang araw na ito sapagkat ang ating ipinagdiriwang ang may birthday ay ang ating Panginoon. At ang misteryo ito na tinatawag natin the mystery of the Incarnation is the start of the salvific act of God. Nagplano ang Diyos na iligtas ang tao at nang isilang ang Panginoon. Tinutupad na niya ang pangako nito. Kaya nga tayo'y buo ang kagalakan sa ating mga puso, nagpupuri sa ating Panginoon sapagkat ang isinilang ay ating tagapagligtas. Ang isinilang ay ang ating Diyos na may likha ng lahat ng bagay katulad ng narinig natin sa ating pagbasa. Ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ay naging tao. Nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ngayon ay nakiisa siya sa mga nilikha niya. Ito ang pinakadakilang mensahe ng tinatawag natin hiwaga ng pagkakatawang tao or the mystery of the Incarnation. God becoming man. The eternal subjecting himself to time. The Almighty became vulnerable. Ito ang hiwaga na kahit anong gawin natin ay hindi natin lubusang mauunawaan na tinatanggap lamang natin ng buong pananampalataya, buong pag-asa at buong pasasalamat. Minamahal ko mga kapatid, sa simula't simula pa, alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. Subalit ang pag-ibig na ito, katulad ng pananampalataya ng mga Hudyo noong unang panahon at magpahanggang ngayon ay nananatili, ay nagkaroon ng mukha ng si Jesus ay nagkatawang tao. Alam natin ang Diyos ay habag. Alam natin ang Diyos ay pagpapatawad. Alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan at nagpapagaling. Alam natin na ang Diyos ay nagmamalasakit. Lahat ng ito nagkaroon ng mukha. Lahat ng ito ay nakita at naranasan. Lahat ng ito ay hindi nanatiling salita kung hindi nagkalaman and flesh in the very life of our Lord Jesus Christ. At ito ang ating ipinagbubunyi, ito ang ating ipinagdiriwang sa liwanag ng ating pananampalataya. Minamahal ko mga kapatid, kung iyon ang pinakapuso ng ating pagdiriwang, Diyos na nagkatawang tao para tayo iligtas, Diyos na binigyang mukha ang pag-ibig, ang habag, ang katapatan, ang pagpapala, ang biyaya, ang mensahe ng Panginoon. Matuwa kayo, pumayapa kayo, sapagkat ito ang katotohanan ipinapahayag ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao. Ang hirap yata na nakikipagmahalan tayo sa isa't isa, subalit maiiwan lamang sa salita ang ating pag-ibig. Napakahirap yata ng ugnayan na puro mensahe lang, puro salita lang. Kaya nga minsan, sabi nila, LDR will never work. Mga nanay, alam niyo may LDR? Paki-explain, mga katabi. No? Long distance relationship. You know why? Because long distance relationship will only be based on words. Puro salita lang yan. Siguro mag-video call, nakikita, pero salita pa rin.
will be very difficult for a long-distance relationship to work, although it's not impossible, sapagkat ang katotohanan, ang pag-ibig ay hindi lamang salita. Ang pag-aaruga ay hindi lamang salita. Ang pagmamalasakit ay hindi lamang salita. Lalong-lalo na ang pagpapatawad at biyaya ay hindi rin salita. Ito ang mensahe ni Kristo ngayong araw ng Kapaskuhan at sa tuwinang pinagdiriwang natin ito. Kaya nga, ang saya natin sapagkat totoong ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at maaasahan natin ito. Mapaninindigan natin at makakapitan natin sapagkat lahat ng sinabi niya, inupad niya kay Jesus. At sa pamamagitan ni Jesus, natanggap natin ang lahat ng biyaya mula sa Kanya. Marahil ang hamon na lamang para sa atin ay bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, ay huwag tayong maging mga tao ng salita lamang. Mga taong mahusay sa pananalita pero mabagal sa paggawa. Mga taong naiiwan sa salita ang pag-ibig at mga taong naiiwan sa salita ang malasakit. Sa halip, sa liwanag ng ginawa ng ating Panginoon, sa liwanag ng ating ipinagdiriwang ngayon ng pagkakatawang tao ni Jesus, nawa ay patuloy tayong mapaalalahanan na ang ating pananampalataya, ang ating pagmamahal, at maging ang ating pagmamalasakit sa isa't isa ay nakikita rin sa gawa. Pero hindi lamang sa isa't isa. Maging ang ating pagmamahal sa Diyos ay kinakailangan ipakita natin sa pamamagitan ng isang buhay na kabanalan at buhay na katapatan sa Diyos. Masayang-masaya tayong lahat sa pagdiriwang natin ng kaarawan ni Jesus. At ngayong naunawaan natin ang pinakapuso at diwa nito, nawa ay matugunan natin ang hamon na ito ng ating buhay, hindi maiwan sa salita. Sa halip, lahat sa ating buhay ay makita sa gawa. Kaya nga, ang Pasko ay punong-puno ng mga panlabas na mga pagdiriwang, pagkain, inumin, damit, regalo, lahat ng yan ay nagpapatunay ng ano, hindi pwedeng salita lang. Hindi pwedeng maiiwan sa salita. Minamahal ko mga kapatid, sa patuloy natin masayang pagdiriwang sa kaarawan ng ating Panginoong Jesus, ito ang ating pilitin at sikaping maisabuhay na matularan ang kababaang loob ng ating Panginoon na siyang susi ng kanyang pagkakatawang tao, na ang pagta-translate ng salita sa buhay at gawa ay kinakailangan ng matinding kababaang loob mula sa ating puso. Ito ang ating ipagdasal na sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, hindi lamang tayo maging masaya, kundi maging kasangkapan tayo ng kasayahan at kagalakan ng iba. Upang ipahayag ang ating pananampalataya sa pagkakatawang tao ni Jesus sa bahagi ng nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Mamaya sa ating pagpapahayag ng pananampalataya, saglit tayong luluhod sa bahagi iyon bilang pagpapakita ng ating paggalang sa banal na misteryo ng pagkakatawang tao.
Ipahayag natin lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ng Virgen. Tumayo pa ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na uli. Umakyat sa langit. Nanulog sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at buhukom sa mga nabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagkagalak ang ating mga puso ngayong araw ng Pasko habang dinudulika natin ang kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Buong pananalig natin ipabatid sa Diyos Ama na nagbigay sa atin ng kanyang buntong nana ang ating mga kahilingan at ating itugon, Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa simbahang tahanan ng mananampalataya, naway magtapos siya ng kapayapaan at lumagong sagana ang kabanalan sa lahat ng kanyang mga kasama. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa Santo Papa, ating Obispo, mga pari sa ating parokya, at sa lahat ng mga tumutulong sa kanila. Naway magdulot ang araw na ito ng kaligayahan sa kanilang mga puso at ang kinangailangan lakas sa paglilingkod sa Diyos. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa mga namumuno ng bayan at lahat na may hawak ng kapalaran ng napakaraming tao. Naway patnubayan silang lagi ng kapayapaan, pagkakapatiran at pakipagkasundo dulot ng Pasko sa kanilang mga pagpapasya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa mga may sakit, matatanda, walang trabaho o tahanan, at lahat ng tila napapabayaan na ng lipunan. Naway manas sa kanila ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng pagkakaisa at kabukasang palad ng lahat ng mananampalataya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa ating mga mag-anak, lalo na ang mga may mahigpit ngayong pinagdaraanan. Naway makatulong ang diwa ng Pasko upang matuklasan nilang muli ang ugat ng kanilang pag-ibig at tulutan silang makaraos sa lahat nilang kahirapan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Para sa lahat ng may malubha at permanenteng kapagsanan. Naway gawing sentro sila ng atensyon at kalinga may tatag ang mga institusyong nakalaan sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Idulog natin ng katahimikan sa puso ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, manatili ka sa aming piling. Panginoong Diyos, bukal ng buhay, bukal ng aming kagalakan at kaligtasan, Ikaw ang dahilan ng aming pag-asa.
magdulot nawa ang Paskong ito sa amin ng mga puso ng pangmatagalang galak at kapayapaan hanggang sa ipagdiwang namin ito sa langit. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon na bubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Nagkapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan.
bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ay ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng managumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagdisang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo tayo at ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jesse na aming Obispo at ng Kanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ni San Andres at ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May patiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amin. Na kami po'y iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming tinananatikala ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
salitang nagkatawang tao, ngayon tinapay ng buhay. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong makikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo na ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Ang ating katedral parokya ay muling magsasagawa ng pamaskong handog. Kaugnay nito, ang lahat ng gustong makibahagi sa gawain ito ay malugod na inaanyayahan na mag-alay ng bigas sa bawat misa o kaya ay magbigay sa tanggapan ng ating parokya hanggang ika-29 ng Disyembre. Available na po ang ating 2024 parish calendar na nagkakahalaga ng 75 pesos bawat isa o 3 pieces for 200 pesos. Available pa din po ang ating Nana Siso at San Andres tote bag sa halagang 150 pesos bawat isa o 2 pieces for 250 pesos. Mayroon po tayong package na 3 calendar and 1 tote bag na nagkakahalaga ng 300 pesos. Maaari kayong makabili ng kalendaryo at tote bag sa labas ng ating simbahan o sa tanggapan ng ating parokya. Ang mga ito ay magandang pangregalo ngayong Kapaskuhan. Ang oras ng New Year's Eve Mass sa ating katedral sa bisperas ng bagong taon, ika-31 ng Disyembre ay sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi at ika-8 ng gabi. Narito naman ang oras ng misa sa unang araw ng bagong taon, January 1, 2024, dakilang kapistahan ni Maria ang Ina ng Diyos. Ika-7 ng umaga, ika-8 at kalahati ng umaga, ika-10 ng umaga, ika-5 ng hapon at ika-6 at kalahati ng gabi. Paalala po sa lahat, walang misa sa mga kapilya sa unang araw ng bagong taon. Ang lahat ng misa ay sa katedral lamang. Ito po ay isang pistang pangilin o Holy Day of Obligation at ang lahat ay inaanyayahang magsimba. Ngayon po ay gagawin natin ang pag-aalay ng ating special love offering na Happy Birthday, Jesus and the Loops. Ang lahat ng malilikom dito ay gagamitin para sa pagpapatuloy ng scholarship program ng ating parokya. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakiisa sa gawain ito ng paghahandog para sa ating scholarship program. Susunod po nito ay sa susunod na taon na. Magsitayo po ang lahat. Magdiriwang tayo sa araw na ito at isa itong napakagandang bagay. Family reunions, malls, kainan, magsasaya tayong lahat. And that is very good sapagkat ang araw nito ay araw ng pagsasaya para kay Jesus. Huwag niyo lang kakalimutan yung my birthday, ha? Baka iniwanan niyo sa bahay yung my birthday. Ang my birthday si Jesus, saan man tayo pumunta, ano man ang ating gawin, gawin natin ito lahat para sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan
kagandahan at kagalakan ng Pasko. Salamat sa liwanag. Merry Christmas po sa lahat. Let us pray the Holy Rosary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into heaven. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven, seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. For the intentions of the Holy Father, our Father who art